Good morning! This is Liza and I'm back in my YouTube channel. And my saying is, it is only in one's point of view and positive outlook in life that he or she can live to the future. Well, hello again! I'm back in my YouTube channel. So nakita nyo naman sa aking mga past videos sa channel na ito, na may transition. So it started from the topic of English, na dun yung sa mga paggamit ng tutuldok and sa paggamit rin ng mga figures of speech in a sentence. Tapos nag-transition ako sa pagbabasa ng mga passages sa Bible and sa kung ano-ano din, starting sa una, yung mga ginagawa ko, yung pahapyaw na pagtugtog sa piano and pagkuha ng mga pictures or videos ng mga flowers sa mga nadadaanan ko. And nilagay ko din yung aking pagbabike before na na-delete din naman. Ngayon naman, nag-post din ako for my application doon sa pagpaprocess ng ating mga documents. So, ang ginagawa ko dito, I've been a full-time student and hindi I've been kasi hanggang ngayon din. Pero, as a side noon, sa Segway, ay ina-allot ko yung ibang time ko sa mga ibang gawa and like for example, bukod pa doon sa aking paglalagay ng mga namings dito sa mga gilid, doon sa isa kong mga documents, sa isang folder, gumawa rin tayo ng ito, yung pinaka-Bible, and dito din, nilagyan din natin siya ng mga markings sa by chapters. Kasi, sa bawat start ng mga names ng chapters, merong yung mga ganito na mga names. Kung wari, meron tayong Old and New Testament sa Bible. Sa Old and New Testament, kung wari sa Genesis, meron akong pang names na letter G. Ayun, Introduction to Genesis. Ayun, letter G siya. So, dinikit ko na siya. Hindi na kailangan ng tape or ng kahit anong glue for it to stick. Automatic na. Nadikit na siya. Pagkatapos, pagdating naman sa Exodus, naghanap ako ng sticker. So, sa sticker, letter E, Exodus. Ayun siya. Dito ko siya dinikit talaga sa pinaka-title ng Bible, ng page. Kung wari Exodus, dito ko siya dinikit. Tapos, sunod-sunod na yon. From Genesis, Exodus, na doon sa Leviticus. Pag Leviticus, start niya na letter ay L. Dinikit ko siya. Numbers, M. Deuteronomy, letter D. Kasama na yun sa prophetic history, other historical books, sa prophets, sa writings, sa Old Testament. Magkatapos sa ganun din ang ginawa ko na naming sa New Testament, yung 4 Gospels, sa Matthew M, sa Mark M, sa Luke L, sa John J, sa Acts A. Tapos kasama lahat din ng mga nasa letters, false letters, sa simula sa Romans hanggang 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Hebrews. Ganon din yung sa Catholic epistles, sa James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, tapos yung Revelation. So, ang ginagawa natin is mapapansin nyo dun sa mga previous videos citation kapag binabanggit natin yung pinaka-specific reading na binabasa natin sa Bible and then yung commentaries. Nilalagay din natin sa pinaka-video and it's not only beneficial for those who will watch it but also to the one reading it. Kasi I started this video channel not specifically for the audience. I'm making this for myself because whatever I show to this
YouTube channel is for myself, for my self-development and my growth as a person, as an individual. Mostly, what I'm doing here is for myself to really know or to have knowledge dito sa mga specific areas na ito, kasi mostly kaya ko siya ginagawang content kasi iyon din yung na-encounter ko in my experiential life. For example, may makakausap ako and then iyon yung mga observations, pagkatapos gusto mong mapalawig yung kaalaman mo about that specific subject, or sometimes yung mga dinidiscuss ko is iyon yung mga kino-correct ako. Kaya ang ginagawa ko, I'll make videos about it, at iyon yung ginagawa kong content para din meron akong record na pinasadahan ko siya and I studied about it. And bukod dito sa paglalagay ng Bible, this was also a donation from a student. Kasi from a student doon sa aking dala ng mother ko, na teacher naman back then, and dinonate ng student niya. So, yung karaniwan, kaya ito ay napasa kamay ko, is yung mga student, pagka-graduate nila, they have lots of Bibles na sa kanilang houses. So, yung binili nila doon mismo sa school, or ni-require ng school for them to buy, is iniiwan na nila as a donation sa school, or in case doon sa gusto nilang pagbigyan na teachers. And that's why napa sa akin itong Bible na ito. So nilagyan ko siya ng madaming mga markings sa gilid for me na madali kong mabuklat ang mga pages niya, if ever. Pero kasi, ang pagbasa nito is, di ba pag binabasa natin yung Bible, hindi naman siya sunod-sunod na by pages kapag yung daily reading ng first reading, second reading, and then yung gospel sa isang araw. So that's why meron rin tayong yung the word, ito din yung araw-araw ko talagang binabasa, and after every basa, meron siyang reflection. Kaya, bukod sa Bible reading, may daily reflection ka pa. Ganun din siya, halos lahat din ng mga nakasulat dito sa pages, derived din siya talaga sa Bible. Ang pinagkaiba lang is, meron itong reflection ng mga priest. So, dito, kung merong commentaries na ang mga nakasulat rin is may imprimatur, is dito naman, meron itong mga names ng mga madadaming priest. Para merong interpretation, yung mga binasang the word, and mga readings na derived sa Bible. And ito, nakipansin ko, isang congregation. Kasi madami namang congregations ang priest, just like nuns. Diba? Pag nuns, madaming congregations. Like, mayroong for charity, for social justice, and merong for education, or for teaching. Marami pang iba. Ito, nilagyan ko din naman, kung mapapansin nyo dito sa Bible na to, walang markings. Okay? Walang markings, meron lang itong name. Nilagyan ko siya ng pentel pen sa gilid. And, kung mapapansin nyo sa bawat pages, gumagamit ako ng ballpens. Ballpens para ma-highlight ito, mga pencils, rulers, highlighter, for me to underline talaga yung mga names niya. And other than sa names, nagsusulat rin ako doon sa pinaka-space na allotted for my reflection writing. So, what else ang ginagawa ko when it comes to my self-sanctification sa aking sarili muna? And, madami pa yung ginagawa na iba, like meron pang mga works, report works done. Pero right now, I'll say yung mga parts muna ng mga habits ko for now. Then, as a segue. Ayun din. Bukod dito sa ating mga Bible and sa ating mga reading, meron din tayo nitong, meron akong ganito. Ito, isang notebook. Hindi lang siya isa.
nare-refill yan. Nare-refill yan ng madaming mga pages. Ito ay, one moment please. There we go. So, ito is, nare-refill siya. Ayan, nare-refill siya. So, kung tutuusin, naka-ano na ako nito, nakatatlong refill. Nakatatlong refill na ako, and then madaming mga pages yan. Dito naman natin isinusulat lahat ng mga notes natin na gustong isulat na regarding sa mga pinupuntahan mo, na kung wari pupunta ka sa masses. So, dito mo siya sinusulat lahat ng mga reflections mo. And yung mga tumatatak na mga taglines and mga quotations from those na nagse-sermon and nag-spread na mga nag-spread ng mga buting balita. 'Di ba? Dito natin yan isinusulat. And aside doon, meron na rin tayong meron tayong whiteboard na ginagamit. Pag sinabi natin whiteboard, syempre nandito yung mga pen, yung hindi siya permanent marker pag sinusulat natin. So, like for example, ganito ako magsulat, hindi siya kita kasi naka-self-cam yung ating mirror. Pero ito ay naka-divide siya. May church, may studies, and may work. Tapos yung mga specific note. So, makikita, iba-iba yung mga color ng mga pentel pens. May black, may blue, may red. Ayan, nade-distinguish natin siya. Nakalagay lang yan sa harap ng aking study table. Tapos, dito naman sa likod, ayan naman yung mga specific dates niya. Meron din akong pinaka-eraser na ginagamit for this. Nasaan ba yung eraser ko? Basta may eraser ako. So, gagawa rin ako ng mga reviews about siguro yung mga computations and other mga reviews din. So, ito yung gagamitin natin kung sakali. Right now, aside doon sa mga nabanggit ko, na mga ginagawa ko na segue, syempre, araw-araw din tayo nag-exercise. Kahit na brisk walking man yan every morning, or pagbabike, pwede rin, basta hindi lang butas yung gulong. And tamang-tama, and hindi, yung tamang-tama is hindi natin, hindi nagmamalfunction yung ating mga peripherals or mga kagamitan na nakadikit doon sa ating bike, like yung preno niya and yung kanyang mga pang bell para kapag may nasa harap natin or nasa likod, yun din. So, pinaka-highlight natin ngayon is ang ating thesis writing or ang ating research. Ako naman, alam ko naman na magaling talaga ako sa research kasi alam natin yung pinaka-outline at yung pagkakasunod-sunod pagdating sa research. Kaya kung sakali man, iyon din yung ating pagpo-focusan ng pansin, yung pagkakasunod-sunod and discussion when it comes to outline research. Ngayon, sa outline research, meron tayo, syempre, may chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, and chapter 5. Sunod-sunod yan. Alam natin yan na hindi pwedeng mauna si chapter 5 or si chapter 3 doon kay chapter 1. Ngayon, sa chapter 1, syempre nandoon ang alin? Ang introduction, ang statement of the problem, ang significance of the study, scope and the limitations of the study. Yung sa chapter 2, nandun yung RRL or Review of Related Literature. Tapos sa Review of Related Literature, nandun na yung mga specific topics under sa Review of Related Literature. Pwede nating isama yung mga naka-angkla doon mismo sa ating napiling topic or title ng research natin. Pagkatapos, ano pa? Like for example, dito sa ginagawa nating research, sunod-sunod yan. Yung title sa Review of Related Literature, syempre, original. Ikaw yung nag-isip ng bawat title or specific titles na ilalagay mo sa RRL sa Chapter 2. Tapos sa Chapter 3 naman, nandun yung research design. Sa research design, nandoon ikaw rin ang mag-iisip kung anong ilalagay mo sa research design mo. Nandun yung
Kunwari, nandun yung kind of research na gusto mong gamitin. In my case, akin research philosophy, so iyon yung nilagay ko. And ako yung pumila ng specific title of philosophy na ilalagay dun sa under ng research design. Tapos yung methods of analysis, syempre ikaw ang gagawa ng template of philosophical research. Kung wari, yun yung napili mo as your methodology. Pagkatapos, yung methods of analysis, sa methods of analysis, yes, I stated na, yun na din yung methodology natin. Nandun din after no methods of analysis, template of philosophical research, syempre nandun yung procedures of data gathering. Yung procedures of data gathering, anong after niyan? Research instrument. Pagkatapos ng research instrument, nandun na yung references mo, appendix. So makikita mo, doon pala sa pagdating sa appendix, when you see doon sa mga valid online repositories, paminsan ang gamit nila appendices, paminsan naman doon sa pinaka-thesis and dissertation section ng university nyo, ang nakalagay appendixes. So it's up to you, consult your English grammar professor about it, no? Pero titingnan natin yan. Tapos noon, makikita nyo doon sa appendices, makikita natin yung pinaka instrumentation, yung ginamit natin, may copy, and yung mga letters na ipinadala natin sa mga respondents or kung sino man na kasama mismo doon sa ating research. Pagkatapos, doon muna tayo sa chapter 1, 2, and 3. So, okay, sa chapter 1, yung introduction. Pagdating dun sa introduction, nakadepende yung number of words na ilalagay mo sa iyong introduction. Siyempre, may mga guidelines na pinoprovide ang university or ang school, nakadepende. Pero siyempre, hindi mabawala doon yung challenges, yung problems or difficulties na naranasan sa topic or sa research mo. Then you'll provide the solutions. The solutions and yung mga specific researches or works na nakaakibat or naka-connect na dun mismo sa napili mong challenge or difficulties na na-research mo. And yun yung magiging body. So, hindi mawawala sa ating introduction ang ating thesis statement. Pagdating naman sa introduction, of course, we all know, iyan ay walang table pa, wala pa iyang mga diagrams or graphs. Mostly, ito ay mga kinuha na natin sa mga valid online repositories na karaniwan ay suggested naman ng ating mga university professors because they will guide us, diba? Pagdating sa ating research, for it to come out as napaka-ayos at pulidong-pulido ang pagkakagawa to make sure as well na yung mga nire-reference natin ay something na allowed or may permission na agad for as long as kinotate mo lang yung kanilang, hindi lang yung kinotate mo yung kanilang mga name, titles, yung pinaka-specific pinanggalingan ng resources mo, dyan na nakalagay sa paper mo. Okay yun. Make sure na yung lahat ng ilalagay natin sa introduction, ayan, yung ilalagay natin dyan, ay masasama rin doon sa magagawa nating statement of the problem. Kasi yung statement of the problem, nakaugnay yan sa introduction, tapos dun sa susunod pa, which is yung sa review of related literature. Sa statement of the problem, dito, ang nilagay natin is, pwedeng isa, pwedeng dalawa, it's up to you, 3 hanggang 7 pa man yan, nakadepende sa'yo. Doon sa time na inallocate or na-allot doon sa paggawa mo ng research. Ilang bang days yan, ilang months ba yan, aabot ba yung ginagawa mo na statement of the problem, magkakasya ba yan doon sa inallot na time sa iyo, or na-allot na o nakuha mong time, kaya mo bang pagkasyahin yung oras mo sa paggawa niyan. Ayun ang pinaka-highlight natin. So, sa number 1, pag-iisipan mo, dapat sunod-sunod din yon. Hindi ka pwede makapunta sa number 2 na statement of the problem kung hindi mo
muna sasagutin yung number 1 statement of the problem. Hindi ka makakapunta sa number 3 kung hindi mo na gagawa yung numbers 2. So, magkakasunod-sunod yon kung ano yung iyong magagawa. Pagkatapos ng statement of the problem, we have the significance of the study. Yung significance of the study, ito, you'll discuss. You'll discuss the importance of your study, the importance of your research, sino yung maaapektuhan ng mga stakeholders, ng mga respondents, ng mga tao kapag ginawa mo ang iyong research, ang iyong study, ang iyong work, ang paglalaanan mo ng oras, ng araw-araw mo na effort para ito ay matapos. Pag natapos na, sino ang makikinabang bukod sa ikaw na mananaliksik? Sino pa ba, no? Tapos, ng significance of the study, meron naman dito yung scope and delimitation of the study. Saan nakalimit yung study mo? Hindi pwedeng sakop niyan lahat kasi baka hindi ka na matapos sa research mo. May mga specific na mga organizations, grupo, or respondents at number na kailangan kang ma-allocate at mong mapagdesisyonan bilang mananaliksik. Kasi at the first place, sino pa ba ang tatapos at gagawa at magbubuhos ng oras, ng panahon, ng pera, ng ginagamit na electricity sa paggawa mo niyan, sa pagtatype mo? Sino mag-uubos ng lakas? Yung mananaliksik rin for you to finish it, 'di ba? So yung scope and delimitation of the study, nakalimit yan. Hindi from A to Z sakop mo, hindi pwedeng A to ganyan sakop mo or what. Pipili ka lang ng mga hangganan para matapos mo ang research. Yung sa chapter 2, review of related literature. Review of related literature, dito mo na ipapasok lahat ng aspeto na kapag hinimay yung iyong research title and kapag binasa yung introduction, kasama na yung statement of the problem, lahat ng yan napapasok din sa RRL. Yung itinanong mo sa yung statement of the problem, kung wari may mga identification or enumeration dyan, kung wari what are the perspectives of the students in regards of this specific framework, 'di ba? Ano yung mga specific framework na tinutukoy mo? Iisa-isahin mo yon at make sure na i-define mo yon in a way na kapag i-define mo, may ipapasok kang mga studies na aral na mabuti at kung sakali is may mga peer-reviewed na siya para yung mga ini-state mo is may suportado na siya. Hindi siya pawang assumptions lamang at hindi siya gawa-gawa kasi nakabase siya sa pinaka-study na na-study na talaga. Iyon. Okay, yung pagkakasunod-sunod at yung title naman na isasama mo sa RRL mo, mostly binibigyan lang kayo dyan ng number of words per topic na isasama mo. Pero yung per topic, nakadepende na yan sa kung gaano ang dami ng matutuklasan mo sa iyong study or sa iyong statement of the problem na mga nilagay mo doon. Okay? Kasi paminsan, yung pinaka-main topics na nasa statement of the problem mo, madami pa yung mga subtopics sa iyong kuwari sa iyong main statement of the problem, madaming mga subtopics na pwede kang ilagay. Kung madami kang nakita mga kasagutan doon sa isang main topic lang, under ng statement of the problem mo. Okay? After ng chapter 2, meron naman tayo na chapter 3. Pero before sa chapter 3, under pa rin ang chapter 2 natin. So, after na ng review of related literature, yung pinaka naisip mong specific title under it, meron tayong definition of terms. Ngayon, yung definition of terms, merong conceptual definition of terms and merong operational definition of terms. Yung conceptual definition of terms, yan yung sakop niyaan, yung kahit ibang research. Okay? Pumunta ka sa thesis and dissertation section or buklatin mo yung other studies, makikita mo na iisa ang kahulugan ng specific word na yan sa iyong environment na malawakan.
Okay? Or kinabibilangan. Mostly sa mga institution, mga terms yan, specific institution, or specific group. Pero yung yung sa operational definition of terms, ayan yung mga terms na ginamit mo sa research mo, na tanging sa research mo lang ginamit kasi ikaw yung nag-imbento or ikaw yung original ng word na yan or ng acronym name na yan base dun sa iyong inilathala na title or na research, 'di ba? So, magkaiba yon. So, after ng definition of terms natin, nandiyan naman ang conceptual definition of terms. I mean, that's erase. Yung definition of terms natin, under doon yung conceptual at operational definition of terms. Tapos yung sa chapter 3, if mag-proceed tayo, nandito yung research design. Yung research design, pwedeng ang ilagay mo is yung iyong nagawa mismo na pinaka flow of your research. Okay? Pinatawag din yung research process flow or process flow of your research. Nandoon na yung mga panisisimulan, paano mo sisimulan yung research mo. Pwede nakakulong yan sa isang merong madaming box sa gilid, tapos magkakakonekta sa pamamagitan ng mga arrows, lines. Pwedeng yung mga ginagamit mong arrows is parallel, horizontal, or magkakadikit, 'di ba? Kasi may mga arrows yan eh. Kumbaga, pag ikaw talaga ay visual, talagang ma-explain mo ang iyong summary ng research sa pamamagitan ng isang diagram kasi nakikita mo na yung pagiging pagkakasunod-sunod and yung connection ng bawat isa. Like, kasi sa isang research natin, madami tayong ini-involve. Sa isang research, madaming mga enumerations or questions, pero paano mo sila mako-correlate and ano yung mga connection nila sa isa't isa? What are the causes? What are the effects? You know, kapag ginawa mo ito, anong mangyayari sa ganitong mga enumerated na mga terms, 'di ba? Pero let's come to an agreement that after mo ma-draft lahat ng mga research flows na nasa boxes, isa lang ang patutunguhan niyan. Kasi iyon ay yung iyong pinaka-specific topic or title na nasa first page or cover page ng iyong research. Kasi, yung iyong pinaka-specific title or topic title, kailangan mo yung himay-himayin at dyan napapaloob yung mga enumerated mga subtopics din. Let's move on naman, after ng research design, nandyan naman yung ating tinatawag na specific evaluation name na gagamitin mo or specific research philosophy or research diagram na iyong gagamitin. Yan din madederive natin sa ating pagsasaliksik. After noon, yung ating research methodology. Yung research methodology, usually, pag sinabi natin maganda kapag ang ginamit natin na research methodology is something na proven and tested and used by many na. Or yung mga suggested na mga previous research kasi masasabi nila I come to have these results na it's better to use this kind of approach or kind of research philosophy because these are the philosophies that are not used by many. However, it's effective, yung mga ganoong mga terms na hindi lahat ng madami na mga researchers na gumagamit ng isang kind of analysis, philosophy, iyon na agad yung magagamit din ng susunod na magre-research. Sometimes kasi, yung mga hindi pa nagagamit na kind of mga approaches, iyon yung mga sinasuggest ng mga previous researchers. Kasi madami na dito, kaya dito ako. O kakaunti dito, kaya hindi ako dito. Ganon ang mga karaniwang mga mindset ng ibang researchers, pero may mga ibang researchers na contrary sa ganoong klaseng mindset pagdating sa paggamit ng mga specific research philosophies or research methodologies.
Next naman natin ay methods of analysis. Sa methods of analysis, napakadami. Anong klaseng mga observations ang gagamitin mo? Anong klaseng mga questionnaires? Anong klaseng interviews? Anong klaseng library research ang gagawin mo? Heterogeneity ba? Anong mga klaseng database or kind of research ang iyong gagamitin? Iyon karaniwan ang dinidiscuss o pinaglalaanan ng pansin pagdating sa ating methods of analysis. Sa methods of analysis, we are also referencing sa other works ng ating mga researchers, ng ibang researchers pagdating dito. Next ay template of philosophical research design. So, bukod doon sa methods of analysis, meron din tayong template of philosophical research design. Itong philosophical research design, kapag nakabasa ka na ng madaming mga researches or mga works done sa thesis and dissertation section, doon mo makikita na may mga philosophical research design sila na pwede mo ding magamit sa iyong research. Paano? Karaniwan, nagsa-start yan sa mga insights ng mga researchers. Like for example, pwede silang maging foundation doon sa ginagawa mong practice or sa magiging goals ng iyong research. Pwede rin silang, meron silang specific questions na ibinibigay, sometimes close-ended, sometimes open-ended questions. Tapos, itong mga insights na ito ito yung makakatulong sa iyo para matapos yung iyong specific study. Pwede itong mga insights na ito pwedeng maging foundation ng research mo na masasama mo sa template ng iyong philosophical research design. Ano pa? Purpose of organizing instructional materials, pwede. Paano mo masasabi, kung wari ang pinaka-goal ng research mo, ang iyong hypothesis is to create really an instructional material or a specific flow chart dun sa topic mo, 'di ba? Yun yung naisip mong hypothesis na kalalabasan ng research mo. So, pwede mong ipakita doon ano yung magiging template. Ano yung ilalagay mo sa mga rows, sa columns, ano yung syntax, yung magiging grammar, na magiging, pag kinalabasan, merong unity or uniformity, 'di ba? Next is procedures of data gathering. Sa procedures of data gathering, nandun yung mga respondents, nandyan yung masasabi mo ba yung magiging participants mo dito ay domestic, foreign, international, national. Alam mo, yung sa simula-simula, lalagay mo pa lang yung mga specific names of the respondents dyan. Naku, paminsan hindi yan nasusunod. Why? Because it is really to the execution. Sometimes malalagay mo dyan ganitong klaseng dami ng respondents or ng kinds of respondents na gusto mong isama sa study mo, pero due to the limited time and all, paminsan nag-iiba, nagbabago. Pero ang hindi nagbabago doon is yung iyong sources of data used in the collection process. Depende na lang pag may maipabago talaga or sa dami ng revisions na nagagawa mo as a researcher, di ba? Tapos yung process of presentation mo pa, students attending, yung paminsan, yung mga, kumari, ang iyong respondents ay students. And then, yung nakalap mong information, it's not enough for you or for those group na pagprepresentan mo is hindi pa enough yung nakuhalap mong information. Doon dadating yung iba pang mga variables na pwede nating ma-include sa ating procedures of data gathering. And dito, may isa-cite ka rin na author, year, or derived pa sa kung anumang research na magsusuporta doon sa gagawin mong procedure sa iyong data gathering. Pagkatas ng procedures of data gathering, nandun naman yung research instrument. Anong pinagkaibahan ng research instrument dun sa procedures of data gathering? Research instrument, nandito more on yung arrangement and revision process ng iyong research. Mostly, sa isang questionnaire, sa procedures of data gathering, sa isang questionnaire,
sinasabi na kasama na yung questionnaire mismo doon sa procedures of data gathering na gagawin mo. Pero doon, pagdating sa research instrument, sa questionnaire, diyan pa hahalukayin or i-divide yung mga nakapaloob diyan sa iyong research instrument. Ano ang nilalaman ng iyong questionnaire? Okay, kung wari, anong klaseng questions ang gusto mong gamitin? Kagaya Likert questionnaire ba ang gusto mong gamitin? Or specific kung ano bang evaluation ang gusto mong gamitin? Or comparison type of questions or essay type of questions ba ang gusto mong ilagay? Anong klaseng questionnaire? Ayon. At sa research instrument, daan natin sinasabi yung number, yung specific quantity na gusto mong ilagay. Anong dami ng respondents mo? Ilan? Kung ganito kadami, sino-sino? 'Di ba? Yung iba, bukod sa pinaka-profile, dun nga sa profiling nila, bukod sa age, sa kanilang name, paminsan hindi optional kasi ang name, pwede meron kang pseudonym for them, 'di ba? To protect their privacy or for you to respect their preference when it comes to answering your questionnaire. Kaya mostly ang kanilang bukod sa profile nila, as those that I've mentioned, meron din silang like demographic profile, yung iba sinasama. Tapos yung iba sa kanilang language, sa kanilang ethnic group, o paminsan demographic. It really depends sa kind of research na gusto nila. Sometimes naman pagkaugnay sa topic nila, dun mismo nakaugnay sa topic nila yung gagawin nilang inclusion doon sa pinaka-profiling nila bilang respondents. Next ng research instrument natin, yung ating references. Yung references natin, nakadepende kasi madaming option sa pag-arrange ng ating mga references or citations. Merong APA, may MLA, at mostly may mga softwares tayo, mga citation tools that we could use. Pero nakadepende rin yan sa guidelines ng university o pinag-aaralan mo kung saan ka kabilang para maka-follow ka kung ano ang klaseng type of reference na magagamit mo. Sa references, tinitingnan natin yung mga indentation, kung ano yung mga naka-apostrophe, kung anong mga naka-bold, kung anong mga naka-underline, kung ano yung mga kung anong format yan, hindi mawawala yung ating mga authors, kung ano yung surnames, yung kanilang first name, middle name, yung ini-include yung first letters ng kanilang first name, first letters ng kanilang second name, pagkatapos yung ating mga abbreviation, pag sobrang daming authors, ano yung mga nilalagay natin sa dulo, tapos yung mga atin ding mga shortcut keys pagdating sa pag-arrange ng mga citations natin, pagkatapos yung mga period sa bawat dulo. Paminsan, ino-honor na natin yung kahit wala yung retrieved date for as long as nandoon yung pinaka-specific title din niya na naroon yung mga URL na kailangan DOI for you to locate it. Sometimes, hindi na kasi nagdi-display Pag in-enter mo na dun sa pinaka-specific citation tool, i-enter mo lang yung ni-retrieve month, year, and date ng iyong retrieval date ng iyong research na portion na yon sa iyong paper. Hindi yan magdi-display sa pinaka-references. Pag in-insert references mo na siya, nakatago yon. Kasi ang pinaka-importante din doon is yung kanilang pinaka-URL and yung other pa, yung title, yung year, yung journal name, specific title, or yung website link, yung ganoon. Sa references. Ngayon, sa appendices, nandiyan, pwede mong isama yung mga question instruments, online survey questions na relevant sa iyong research. Nandun din yung mga background or demographics, yung mga questions, tapos yung mga options na inilagay mo, yung specific questions, yung dami ng questions, specific options. Ayon, inilalagay mo din yun. Pagkatapos, yung mga selections
na nakalagay mostly doon sa statement of the problem mo. Kasama na yung mga letters na mga ginamit mo. O, doon pala, yung ginagawa mo pa yan, yung research mo from scratch, 'di ba? Yung biruin mo, basta ang nakakapag-motivate sa'yo, i-compare mo yung blank paper doon sa research mo, 'di ba? Pag blank paper, all white, tapos ilang page, first page. O, tapos yung research mo na ngayon, ano na yung mga nilalaman niya, may kritik na, may meron ng ikritik, meron ng i-comment. Ngayon, pag hinarapan mo ng blank paper, isang papel na walang kasulat-sulat, ano yung na-critic natin doon, 'di ba? So, yon. Ito muna yung chapters 1 to 3. Tapos yung data gathering na presentation of graphs, of details, of results. Yung mga results natin nandoon na sa susunod na chapters. Okay, ano pa yung iba nating pinagkakaabalahan bukod sa ating chapters, yung pag-i-enumerate natin ng mga nilalaman ng chapters 1 to 3. Bukod doon, syempre, yung mga gagamitin natin sa introduction, sa review of related literature, ano yung mga kailangan nating isama from other studies or from other researches or other reports or other researchers' work. 'Di ba? Sa ating, kung meron naman tayong, napaka-vast and lawak ng ating internet or ang pinagkukuhaan natin ng resources, paano mo bilang researcher napipick up and napipick out kung ano sa dami na yun, ano yung mga pipiliin mo mga top papers, ano yung mga isasama mo, porque ba't nakategorize sila as top papers, iyon na kaagad yung sasama mo sa iyong research, sa iyong paper. Ano yung pinagbabasehan mo? Sa dami ba ng kanilang sa dami ba ng kanilang mga respondents, dun sa kanila sa mga index high citation sa kanilang mga gawa, o dahil ba na-publish na sila sa mga world-renowned or national-renowned online repositories na madaming nagbabasa or madaming readers. Paano mo ka nagpipick out ng mga specific studies na isasama sa research? Yun ang ating tanong. Ngayon, meron tayo dito mga favorites na mga research journals na bilang researcher ako, iyon yung mga ginagamit sa research natin. Kung wari dito sa isang website na ito, meron tayong tinatawag na Springer.com or Springer Link. Ngayon, to sa Springer Link na ito, meron naman sila ditong specific terms and conditions for usage na kailangan nating binabasa pagdating sa kanilang repository. Yung mga terms and conditions, meron silang help support, privacy policy, terms and conditions, accessibility statement, tapos yung mga state privacy rights nila, yung privacy choices, and yung mga pag-manage ng mga kanilang cookies. Kasi pag once na you open their website, automatic na accept cookies or not, pag in-accept mo yon, automatic makikita yon sa iyong mga history, kung ano yung na-read, yung paraan ng pagre-research as a researcher, di ba? Na doon yung mga pinaka-credits nila, yung pinaka-year specifically. Tapos, ngayon, pagpasok mo dito sa isang journal, online journal na ito, makakakita ka na yung kanilang interface ng kanilang website, na doon yung find a journal, publish with us, track your research, kapag may research ka na at may papublish ka ng journal. Ngayon, sa pinaka-uppermost mismo ng kanilang mga search box, nandiyan na yung mga search for articles, journals, books, authors, tapos search for videos. Tapos, karaniwan, meron silang mga content type. Doon ngayon, makikita mo sa kanilang interface, may content type sila. Nandun na yung chapters, articles, research articles, reference work entries, conference papers, mga divide na yan. Merong review articles, books, collections, news articles. Ngayon, pag gusto mo siyang really ma-filtered out,
lahat ng mga researchers when it comes to year or when it comes to the dates that this research papers or journals were published, ikaw na ang gagawa ng iyong diskarte. Kung gusto mo ay last 3 months, meron na mga selections doon, last 6 months, last 12 months, last 24 months na mga researchers na gusto mong i-reference at yun ang magamit mo. It depends to you. Tapos, pwede mo naman siyang ma-select ang custom date. Ma-select mo merong start year, end year, at lalabas na lahat ng mga researchers na mga nandoon na na-publish at that specific date. Pagkatas yung languages natin, may mga subjects naman yan. Pag sinabi mo, dun muna tayo sa subjects, languages and subjects. Yung sa subjects, merong anong klaseng asignatura. Nandiyan ang education, ang psychology, social science, philosophy, medicine and public health, computer science, life sciences, business and management, public health, literature, political science, international relations, linguistics, history, religious studies, economics, mathematics, education, yung mga sub-disciplines natin, education general, science education, sociology, instruction, sociology education, anthropology, teaching, and teacher education, at marami pang iba. Sobrang daming mga asignatura and mga subjects na pwede nating i-include sa ating pag-research. Pero as I stated earlier, nakadepende yon sa specific topic and title natin. Bukod doon sa ating subjects, meron din tayong languages. Pagdating sa languages, anong klaseng language ang gusto mong i-include sa research mo? Well, yung iba, kapag kailangan na kailangan talaga sa kanilang research and sa ikagaganda ng kanilang syntax and presentation, gumagamit sila ng mga salita na kahit hindi nila ginagamit sa pang-araw-araw for the sake of the research, gumagamit sila ng Latin, ng German, ng French, nakadepende kung ang pinanggalingan mismo nila ng research ay yung sa kanilang research ay nagsimula talaga dun sa specific mga dialects na sinasama nila sa kanilang paper. 'Di ba? May nandoon ang languages. Pagkatapos, doon yung sa Springer Link. Ngayon, sa iba pang ating online repository, meron din tayong tinatawag na nature profile. Sa nature profile, automatic na to, yung mga sinasabi ko, ito yung mga nakasave sa aking mga bookmarks. Pero ilan lang ito sa napakadaming research na available and napakadaming online repositories na mahahanap talaga natin. So, iilan lang ito. Pagkatapos nito, pag-open na natin, meron din silang search box, tapos yung article type. Yun na yung nasabi natin kanina, meron subject, tapos yung date, mga sort by. Kung gusto natin i-sort yung research natin, meron siyang relevance, date published, new to old, date published, old to new. Tapos reviews, showing na mga results niya. Yung mga results niyan, mostly, ang mga nagde-display is yung author, yung specific title, at yung abstract. Ngayon, lumalabas lang yung abstract kapag tapos na talaga ang research, may results na. Nakakagawa ng abstract na yun from chapters 1 hanggang sa pinaka-end ng research. Tapos, nandiyan na mostly kahanay na din nila yung pinaka-presentation ng kanilang, or illustration ng kanilang research. Ngayon, sa research natin, syempre may mga private research, tapos yung mga open access, open to public. Ngayon, pag open access, ayan yung pwede nating makuha na agad or makuha na agad yung kanilang, ma-reference na agad yung kanilang mga work. Kaya nila ginawang open access, yung mga scientific reports, nandoon din. Yung mga number of volume, pages, ayan din, sinasama natin yan, yung mga volumes and yung number of pages sa ating citation, at nagdi-display naman yan sa ating references pag nilalagay natin yung volume sa ating mga citation tools at yung pages nila. Next naman ay dyan ang basic search. EBSCO host, meron tayo, open access journals, Elsevier journals, Wiley online library, scientific research articles, open journals, Taylor and Francis online, meron, journals, Frontiers, MDPI, publisher of open access journals, meron din tayong Sage journals, Your Getaway to World Class journals.
Sa Sage Journals, journals.sagepub.com, mostly syempre pag clinic na natin yung ating naka-add favorites dyan, meron na mga link na lalabas. Then, tapos, meron tayong Browse Scientific Journals or Emerald Open Research, Elgar Online, Home Feed or ResearchGate, Philippine eLive, Etymology Protocols and Video Articles, Foreign Policy, Plato Stanford Edu, Econ Live, Auburn University, Wikipedia, Philippine eJournals, latest news from Toronto, Canada, and World. Yun yung mga titles na nandito. Then, JSTOR Journals, Google Scholar, meron the Harvard Educational Review or HEPG, merong Missouri Government Publications, International Review Social Science Research, mga journals yan online, American Economic Association, merong the Lancet Journal homepage, Behavioral Brain Research, all journal issues, World Development, Scholars, Portal Journals, Finding Seminar Works, Login Scholars, Portal Journals, and Home Library, Live Guides, North Central University. Mostly yung mga pinagkukuhatin natin journals, pwede din sila sa other universities internationally kasi may makikita mo silang may mga researches sila na open access, open to that talaga sa public na iyon ang pwede or yung specific university nyo mismo ang may nagbibigay sa'yo ng access para ma-access yung kanilang mga researches. Ayun. And another, then, meron tayong articles with short titles. Yun yung mga nakalagay. PubMed Central, Phenomenological Reduction, yung mostly yung mga ganito, yung Phenomenological, Epistemological, or Pedagogy. Mga ganitong title, mostly madami yan sa the Internet Encyclopedia natin. Then, dito, sana nakasave sa link. Then, Encyclopedia Britannica, IG Publishing ebook platform, University of London Press, School of Advanced, meron tayong Journal of Cognition. Mostly, in progress to, kasi once na nag-research tayo, may mga ginamit tayo na mga specific online repositories. Once we click natin yan, doon na nag-a-add up yung mga nakasave na sa ating mga journals. Kasi makikita mo, madami palang mga journals na hindi ka pa na-exhaust. Another is yung mga specific mga links or mga softwares na ginagamit nyo mismo sa inyong university. Aside doon, meron pa yung mga physical review journals, annual reviews. Ayun. Tingnan natin. Mga naka-divide na sila sa uppermost. Thomson Reuters, Checkpoint Solutions. Mostly these are digital libraries. Scholarly ebooks, meron din, and then library websites, meron ginagamit natin sa research. Ayun, sa research natin when it comes to getting na mga researches for our RRL and for our introduction, and mostly yung mga backup knowledge and summaries then ng other reports na related sa ating research, 'di ba?